Hello and good morning everyone. Ayan, kung hey Patchoy. Happy Chinese New Year po sa lahat and mega love shout out sa lahat po ng ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, ito na naman po si Kapitana ni Heights ang magbibigay po ng reaction tungkol po dito sa kaguluhan sa EDSA. Ayan, ako po mula pa lang EDRAIN, no, hanggang sa naging EDRICA, hanggang sa nagkaroon ng EDSA, ay talaga pong nakasubaybay na ako kay Edo. At syempre doon sa mga love team na naging kaparis niya, no. So, nalulungkot lang ako guys dito sa EDSA kasi ang layo na narating na EDSA eh. 'Di ba? Ang layo nang narating, ang dami ng mga naging tawag dito, ang dami ng mga kasiyahan na nangyayari, ang dami ng mga naging achievement, 'di ba? And ang tibay na ng pundasyon dahil din po 'yan sa suporta at pagmamahal ng mga solid na mga supporters ng EDSA. Pero ngayon guys, nalulungkot ako kasi despite doon sa ang ganda-ganda na ng samahan, despite doon sa ang layo ng narating, pero nagkakaroon po ng kaguluhan. Ang nakakalungkot po dito is hindi naman po galing sa ibang grupo yung kaguluhan or yung mga bashing, yung mga hindi magagandang mga pananalita, kundi galing mismo sa loob ng grupo ng EDSA, di ba? Kumbaga sila mismo nagkakaroon ng competition, no? Dito kasi sa mga sponsors, minsan kasi guys, ang gulo nagagaling doon sa mga sponsors kasi although na iisa yung sinusuportaran, pero may mga iba't ibang grupo, no? So, nagkakaroon ng competition in terms of pagtulong or pagbibigay ng mga gift of love, no? And hindi natin maialis na may mga supporters na maki-Beyonce lang talaga sila, maki-Edo lang talaga sila, no? Pero ang issue kasi dito is love team eh. Love team kasi pinag-uusapan dito. So dapat pag sumuporta kayo, package deal. Kahit pa sabihin maki-Beyonce lang kayo, dahil si Beyonce po ay nakakonect dito sa pangalan ni Edo as a love team niya, dapat suportaran nyo rin si Edo. Vice versa dito po sa mga maka-Edo, although na si Edo lang yung sinusuportaran ninyo, pero dahil nakakonect din po yung pangalan niya dito kay Beyonce, dapat suportahan nyo din sa Beyonce. So dapat yung support system ng dalawang grupo, maki-Beyonce at maki-Edo, ay dapat guys reunite kayo, no? Dapat nagkakaisa kayo para po sa ikagaganda ng love team. Kasi kung iisipin, bakit kayo sumusuporta? 'Di ba dahil gusto niyo maging masaya? 'Di ba? Gusto niyo na magiging stress reliever ang yung EDSA. 'Di ba? Pero sa nangyayari ngayon, hindi na po stress reliever kundi stress giver na po. kayo mismo nagkakaroon ng stress. So ako guys, nalulungkot ako kasi alam ko, nasubaybayan ko si Edo, no? Nasubaybayan ko si Edo kung gaano kabait ni Edo, no? Ano si Edo, medyo shy type, no? At saka, alam nyo guys, kung talagang mahal nyo si Beyonce, dapat suportaran ninyo yung love team na EDSA. Suportaran nyo si Edo. Bakit? Si Edo po ay isang charity vlogger. Mawala man po ang love team kay Edo, ay tuloy-tuloy po yung kanyang pagbablog. Kasi wala pa po ang EDSA, vlogger na po si Edo at talagang ang focus ni Edo dati is ang pagcha-charity. Bonus na lang na nagkaroon po ng love team si Edo, which is malaking tulong yun para sa part ni Beyonce. Kasi kung naalala ko dati, nung wala pang mga sponsor si Beyonce, si Edo po ang sumusuporta kay Beyonce, no? Nakakatulong po si Edo kay Beyonce. So, dapat ganun guys, no? Kung mahal nyo si Beyonce, dapat suportaran nyo ang love team na EDSA at saka si Edo din kasi malaking tulong po yun, no? Mas nakaka-benefits po si Beyonce kung isipin mo compare kay Edo kasi si Beyonce nung nagkaroon ng love team ay talagang malaki ang nagbago sa buhay niya, malaki po yung naitulong kay Beyonce, no? Si Edo andyan lang, no? Magkaroon man siya ng love team or wala, tuloy-tuloy po ang pag-vlog ni Edo. Tuloy-tuloy po ang pagiging charity vlogger niya, 'di ba? Although nasabihin natin malaki din po ang malaking factor din po na may love team si Edo kasi nakakatulong din yung mga sponsors doon sa kanyang pagcha-charity. But then, 'di ba? Yun nga po ay sabi ko, dapat
package deal yung suporta, 'di ba? Suportahan niyo si Beyonce, suportahan niyo si Edo kasi EDSA po ang love team, 'di ba? So hindi pa pwede, no? Hindi pa pwede na isa lang yung suportahan ninyo. Nakakalungkot lang kasi na nakakahinayang, no? Nakakahinayang na ang ganda-ganda na ng takbo ng EDSA, ang ganda-ganda na ng tawag dito, ang ganda-ganda na ng kwento, no, na sinusubaybayan natin sa EDSA. Tapos ang dami ng buhay na bago kasi syempre yung kita doon sa pagbablog sa EDSA ay napupunta din doon sa ibang mga natutulungan, 'di ba? Kumbaga, naandyan yung mga sponsors na talagang all out, no? Yung suporta nila kay Beyonce para mapabahayan, mapaaral, or kung ano pa yung mga material na bagay na binibigay nila. Pero, 'di ba? Naka-benefits din po yung ibang tao, no? So, ako lang yan lang guys, no? Nanonood lang ako dahil busy ako dito. Pero nalulungkot ako, no? Lalo na sa part ni Edo kasi nasubaybayan ko si Edo eh. Alam ko kasi na hindi lang po umiikot ang buhay ni Edo sa love team, no? Wala pa man sa love team noon, nakilala na po natin siya sa charity vlogger, 'di ba? So, ayan lang guys, no? Sana maayos ang gulo at sana magkakaisa po yung mga supporters sa sponsors. Sa mga sponsors naman po, sana pag kayo po ay sumusuporta at nagbibigay ng tulong, sana po walang kapalit. Hindi yung tumutulong kayo dahil meron kayo ina-expect na mangyayari, meron kayo ina-expect na satisfaction, no? Kasi alam nyo guys, ang number one na may stress dyan, yung tinutulungan ninyo. Kasi naano sila eh, nape-pressure sila, no? Doon sa mga sponsors guys, dyan sa ginagawa ninyo na parang bawat tulong ninyo ay kailangan merong kapalit na nape-pressure po. Lalo na po si Beyonce, no? Nakaka-pressure po yun kasi minsan hindi mo alam kung saan ka lulugar eh. Diba? Hindi mo alam dahil syempre, honestly, sa hirap ng buhay ngayon, napakalaking advantage po yun na may mga taong tumutulong sa'yo. So, kailangan pangalagaan mo din sila. But, isipin nyo din guys na meron din pong mga tao na dapat bigyan din ni Beyonce ng pansin, 'di ba? Bigyan din ni Beyonce ng importansya. 'Yun nga po yung Kalingap dahil doon nga po siya na-discover, doon nagbago ang buhay niya, 'di ba? And doon naman guys sa mga issue about sa mga selos-selos na 'yan. Alam nyo guys, aside po sa Kalingap, ay may pribadong buhay din po si Beyonce at meron din po siya sariling circle of friends, no? Gaya din po kay Edo. May private life din po siya and may circle of friends din po siya. So hindi po pwedeng nakaikot lang yung buhay nila or nakafocus lang yung buhay nila sa Kalingap. Kaya kung may nakikita kayo na may ibang mga naka-acquaintance si Beyonce, mayroong ibang naka-acquaintance si Edo, natural lang po 'yon. And besides, hindi pa naman po sila mag-asawa, 'di ba? Kahit nga girlfriend siguro, 'di ba? May karapatan pa din naman sila na makipagkaibigan sa iba, 'di ba? So sana lawakan natin yung isip natin guys, no? Kasi nakakalungkot lang na kayo yung sumuporta, kayo yung bumuo ng EDSA, kayo din po yung sisira, no? Kayo lang din yung magbibigay ng problema. So nakakalungkot po, no? So ayan lang, sana, no, sa mga sponsors, no, pag tumulong po tayo galing sa puso, 'di ba? Marami diyan ako nakilala na talagang mag-consider mo talaga na as big sponsors pero tahimik lang po sila. 'Di ba? Kumbaga tumutulong lang sila dahil gusto nila, magbibigay sila ng pagmamahal. And wala silang pakialam, no? Basta nakita nilang masaya yung tinutulungan nila, okay na 'yon, 'di ba? So sana sa lahat ng mga sponsors ganoon din po, no? Pag magbigay po tayo, dapat galing sa puso, no? Yung walang sumbatan at walang hinihinging kapalit, 'di ba? Hindi yung tumutulong ka pero parang nag-uutos ka kung anong gusto mong gawin, kung ano yung makapagpapasaya sa iyo, kung ano yung makapasatisfied sa iyo kasi hindi po galing sa puso 'yon, no? So, ayan lang guys, no? Ayan lang yung aking point of view, reaction and opinion dito po sa nangyayari po dahil sa essay na nakakalungkot, 'di ba? Kasi kahit pa paano guys, supporter din tayo, nanonood din tayo, 'di ba? At masaya din tayo kung ano yung mga nakita natin pagbabago sa buhay ng mga kapwa natin, 'di ba? And of course kay Edo, no? Naano ko kay Edo, no? Naawa ako kay Edo diyan. Kasi
sabi ko nga, hindi lang umiikot sa love team yung buhay ni Edo, 'di ba? Ang dami ng taong natutulungan bilang isang charity vlogger, 'di ba? At mawala man yung love team, tuloy ang pagiging charity vlogger ni Edo, 'di ba? So maging kaawa diyan at the end ay si Beyonce po, no? So maraming salamat and God bless everyone. Bye.